Kinasuhan na po ng Department of Justice si dating Senador Sonny Trillanes at 10 iba pa sa pagsasabuatan daw para po sa tinatawag na sedition, kasong sedition. Tungkol po ito, may kinalaman ito doon sa video ni Bicoy. Yung pinaniniwalaang tarantado. Nagsampa naman o naghain naman ng co-warranto petition si Kalida ng Solicitor sa General's Office laban po sa ABS-CBN. Inihiling niya i-revoke daw yung prangkisa. Iba na panahon ngayon, ano? Saka ano ito, mga kaibigan, ano pa ba? Ang sabi naman ng ABS-CBN, questionable and alarming o yung mga mambabatas pala. Questionable raw at nakaka-alarma. At ang sabi nila, yung co-warranto laban sa ABS-CBN, ano yun? Pinipreempt yung hakbang ng Kongreso. At syempre po, mga kaibigan, hindi mawawalan sa pag-uusapan natin ngayong gabi yung pong pagkakalaglag kay presidential spokesman on fake news, Salvador Panelo. Iba-iba spokesman dito yun na nga, tinawag na na fake news mismo ni Secretary Delfin Lorenzana yung pahayag ni Panelo. Ang dami nagpapaliwanag dito para sa gobyerno, di ba? So officially, ito pong si Panelo ang matatawag nating presidential spokesman on fake news. Tama ba ka, Peter? Tama yun. Tama si Lorenzana. Siyempre, kasama sa National Security Council. Dalawa na lalaglag dyan. Pati si Locsin. Pa. Hindi ba si Locsin good move? Ano sabi niya, di ba, nung unang binantaan na bubuwagin, di ba? Yung pong BFA o yung Visiting Forces Agreement, pagkatapos, mga kaibigan, nitong huli, ang sabi niya, ano na raw? Dapat daw pag-aralang mabuti, di ba? Ayan po, mga kaibigan, pagka sinabi mong fake news, yung sinabi ni Panelo, anong itatawag natin doon? Kay Locsin naman, yung una, fake statement. Fake statement. Oo. Biglang ito, pag-usapan na natin, ka Peter. Itong sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na fake news daw. Yung pong statement ni Salvador Panelo na sinasabi niyang nag-atas na si Presidente Duterte na padala ng notice of termination. Yung pong Washington. Ibig sabihin, pag sinabi mong Washington, yun yung Office of the President. Kumbaga dito, Malacanang, di ba? Official doon, mga kaibigan. Hindi pa natutuyo yung laway ni Presidential Spokesman on Fake News, Salvador Panelo. Abay, nagsalita si Secretary Delfin Lorenzana. At ang kino-quote niya si Executive Secretary Salvador Medialdea, mga kaibigan.
Ano sabi rito ni Delpin Lorenzana? Ang sabi ho ni Secretary Delpin Lorenzana, that is not accurate news. No formal notification yet Ayun. according to Mijaldea. Ayan po ang sabi ni Lorenzana. Pero di ba nagsalita si Panelo? Oo. In-announce niya yan. In-announce niya. Siyempre, ikaw yung presidential spokesman Oo. di ba? In-announce niya. Nutusanaan niya. Si DFA, si Secretary Locsin, di ba? Magkaibigan yan eh. Naika nga po padala nyo na Oo, sa White House. ng termination notice yung Washington. Ikaw ba naniniwala kang fake news? Yung... Sinabi ni Panelo? Oo. Ha? Fake na fake. Bakit? Si Presidente Duterte mismo sabi, pakikinggan niya muna ang Senado eh. Di Hindi. wala pa. Bago yun, in-announce ni Panelo ayon sa kanya, kinote niya ang presidente. Oo, kanina ba sabi ng Presidente? Ano? Sa dyaryo pakikinggan ko muna niya ang Senado. O ano rekomendasyon nila. Magkaiba pala tayo ng paniwala. Oo. Ako'y naniniwala na yung kung ano man ang sinabi ni Panelo, totoo yun. Ganon. Pero mga kaibigan, mukhang ang ikinabahala rito, kaya pinabawi yung sinabi. Wala silang lusot. Nasabi na na terminate na yan official mga kaibigan para makalusot kasi nagkaroon ng reaksyon, negative reaction si Lorenzana. At saka ang ilang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Negative doon sa order napadala ng termination notice. Di ba? Yung pong Washington sa BFA. Madalit sabi, natakot na baka sila mapadala ng notice of termination. Oo. Bakit balak magpadala talaga. Pero wala pang naipapadala. Wala pa. Umatras. Di ba ganyan naman? Atras. Atras sa bante. Ngayon iba, bukas iba. Oo. Di ba? Ibig ko sabihin, galit na galit dyan di ba? Sa BFA, di ba? Akala ko ba gumagawa sila ng damage control? Lalong nagda-damage pagka ganyan. Tsaka kanya-kanya sila ng sinasabi, ha? Hindi mo na malaman kung sino. Basta tatandaan ninyo, hindi ako naniniwalang fake news yun. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Official fake news. Oo. Di ba? Oo. Yun ang tawag dun Official fake news yun. Mga kaibigan, pag sumabit, sasabihin, fake news. Di ba ang pangit nun? Kasi po, ang pabrika maraming hindi naniniwala na ang pabrika ng fake news yung Malacanang Di ba dati na yun? Umpisa sa PCOO. Oo. Ang dami ng fake news na pinalaganap niyan, mga kaibigan. Ngayon, nakumpirma na talagang yung fake news nag-e-emanate naggagaling diyan po mismo sa palasyo. Yan. Kaya lang, ngayon meron ng official fake news. Oo. Ha? Yung sinabi ni Panelo isipin mo naman, bakit ang lakas ng loob niya sabihin yun? Yun na nga Hindi ba? Kaya, hindi ako naniniwalang yun ay fake news lang. Pero maliwanag, wala pang talagang opisyal na notice na ipinadadala sa White House. Kasi dito, yung nauuna lagi yung salita kaysa sa gawa. Yun, Di ba? Nauna lundag sa talon. Di ba dyan sila kilala?
Diyan sumikat sila eh. Mm. Pero alam mo, yun nga ang tingin ko, medyo negative sa Armed Forces of the Philippines. Alam mo naman ang mandato ng AFP. Oo. May mandate yan eh. Mhm. Ayon sa saligang batas natin. Ano ba ang mandato? Ano ba ang tungkulin Oo. ng AFP? Pagtanggol. Ang Ha? seguridad. Yung bang AFP pwedeng kahit naman lahat may mandate yan eh. Hindi lang sinusunod eh. Kahit ang PNP. Oo, meron yan. Especially ang Armed Forces of the Philippines. Kasi nasa pinakasukdulang mga pangyayari na hindi sila dapat tumalikod. Di ba? Oo. Doon sa kanilang mandato na kanilang sinumpaan sa ating saligang batas. Ano ba nakalagay doon? Meron silang mandate. Isa sa mandate nila, dito po sa Article 2, Section 3, ng ating pong saligang batas, ang maliwanag ang nakasulat eh. The Armed Forces of the Philippines is the protector Mhm. of the people and the state. Ayun. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Mhm. Mga kaibigan, yun ang mandate. Maliwanag po yan. Ang ibig sabihin yan, ang Armed Forces of the Philippines ay pinaliwanag pa yan eh. Dati natatandaan ko nung spokesperson ng AFP. No, nung matanong siya ang mandato niya ay katapatan sa ating watawat, di ba? Hindi siya watiwat. Oo. Sa watawat po. Marami yan, oh. Saligang batas. Yun. Kailangan loyal ka sa Saligang batas. konstitusyon. Kailangan loyal ka sa bandila, di ba? Loyal ka rin sa sambayan ng Pilipino. Hindi man nakalagay diyan kani-kanino eh. Mhm. At saka meron akong natatandang diyan, nasasaad sa saligang batas natin, ang Armed Forces of the Philippines ay mandated na sumunod lamang sa Lawful. legal orders Oo. o lawful orders. Di ba? Maliwanag yan. Nandun yun eh, di ba? Oh. Tsaka importante diyang sinabi, poprotektahan ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Sovereignty Oo, and the integrity of the national territory. Ginawa ba yun Mm. ng AFP? Oo. Ngayon, Doon sa Spratly? paano mo poprotektahan yan kung hindi mo kaya? Di ba? Kailangan mo tulong ng ibang bansa. Hindi, pero nung unang i-announce ni Panelo yan ang reaction ng iba, mawawala na tayo ng kakayahan sa kapabilidad sa iba't ibang larangan. Halimbawa, intelligence, information na... Yun yung sinasabi ko nun, di ba? Natatandaan mo? Oo. Di ba? Number one dyan yung palitan ng intelligence information. Bakit? Ang may capacity, katulad dito sa nangyaring, hindi sa Iran, di ba? Kamakailan na, Iran-Iraq, di ba? Mga kaibigan, paano napatay yung sundalo kung walang, yung general, kung walang intelligence? Di ba? Alam na alam yung lugar eh. Importante yung intelligence. Especially ngayon, merong, alam ba ninyo na dito sa sakit na itong epidemic na NCOV, mga kaibigan, itong China flu, itong China, coronavirus, mga kaibigan. Importante din dyan, intelligence din Siyempre, oo. Lahat ng bagay mga kaibigan, kailangan natin ng intelligence. Kung wala yung BFA na yan, mababaliwala na rin yung mga EDCA, yung mga kung ano pang agreement. Di ba? Magkakasama yan mga kaibigan Ibig sabihin, apektado na ang mga
intelligence information na dapat nating malaman. Paano kung lumalayang karamdaman? Ito hindi naintindihan ng iba eh. Mga kaibigan, yung daldal lang ng daldal. Kung ano lang ang marinig kay Presidente Duterte, nakikiayon. Kahit yung mga gunggong na netizen, di ba? Dito kasi maraming hindi nakakaalam. Walang kulang sa pagkaunawa. Di ba? Nagdudulong-dulungan yung iba. Pagka ganyan mga issue, hindi tayo dapat nagsasalita eh. Ito issue ng Amerika-China. Kanino ka papabor? Ha? Ngayon, ito yan eh. Umpisa natin yung gera. Yung Second World War. Second World War. Sa Second World War. Eh, di ba yung First World War eh, pagkatapos nun eh, kalaban natin, Amerikano, di ba? Oo. O bago mag-First World War? Bago. Bago mag-First World War. Nakalaban natin yung Amerikano, di ba? Dahil binili tayo sa Espanya. Di ba? Ngayon, tapos na yun, umalis na sila rito, di ba? Ngayon, tayo naman nagkaroon ng pangalawang gera, di ba? Sinakop naman tayo ng Hapon. Kasi yung Hapon, kakampi ng Germany. Ito, isipin ninyo, pati China, kakampi ng Amerika yan noon that time Kasi sinakop din ng Hapon yan. Yung German, kalaban ng Amerika yan, at saka ng Allied Forces. Ano yung Allied Forces? Yun yung mga bansang kaalyado. Di ba? Example lang ito Kailangan dito kasi ipapaliwanag mong mabuti. Para mabuklat ang mga mga utak Lito Lapid. Di ba? Mga utak Lito Lapid, marami ngayon. Ito kung tayo hindi kaalyado, di ba? Noong World War II, sa palagay nyo, wala. Durog tayo sa Hapon. Ano mangyayari sa atin noon? Di ba? Kanino ka kakampi nung panahon na yon? Doon sa kaalyado ng kalaban ng Amerika at saka ng Allied Forces? Kaya yung matapos ang gera, kung tawagin yung liberation, ang nag-liberate sa Pilipinas, ang Amerikano. Nagpalaya. Di ba? Sa panalitin ng Hapon. Ngayon, eto, katulad nitong between America and China, hindi ko kayo bine-brainwash Hindi ko kayo sinasabing kumampi kayo dito. Kailangan magkaroon kayo ng sentido komon. Ayun. Common sense ang kailangan ng lahat. Bakit? Unang-una, mga kaibigan, napakalaking bagay po nakaalyado natin ng Amerika Bakit? Yan ang sinusunod ng lahat ng bansa Nakita mo ngayon sa China, nagagalit ngayon sila. Itong mga inchik na ito, mga kaibigan, sapagkat nagpatupad ng mga travel ban ang Amerika at mga kaalyadong bansa. Di ba? Bakit sila nagkakaisa gusto mo mahawa lahat yan? Buksan ninyo yung sentido komon ninyo. Kanino ka kakampi? Sa China na nagkakalat ng virus? Sige nga. Sentido komon. Sino tutulong sa iyo? Yaan? Sa pagtuklas ng gamot? Mga kaibigan, masama pa nga niyan paano kung maraming... ito hindi ba sinabi natin nung ilang beses na nabanggit ko na airborne yan airborne. Pinagpipilitan itong mga gago sa gobyerno na yan daw hindi sa hangin. Kasi may napanood silang mga video. Kaya kayo, pag nanonood kayo ng video, tignan nyo muna yung credibility ng video ang pinanonood ninyo. Ano source? Katulad ni Soto. Naturingan Senate President. Lahat pinaniniwalaan, pati paninira. Sino pinaniwalaan mo?
Yung tao hindi mo kilala. Anong track record ng taong yun? Sino ba yun? Hindi ba? Ngayon, asan ako? Andun sa ano, kung tayo walang kaalyado, paano? Pag nakatuklas ng gamot yan, mga kaibigan, ibang bansa, ang nakatuklas halimbawa, meron nga sa The Netherlands, gumagawa na rin eh. Tsaka magagaling doon, di ba? Alam mo naman sa buong mundo, sinasabi doon sa binasa nating minsan na study, di ba, pag-aaral, ang Netherlands, pinakamatalinong tao sa buong mundo. Oo. Di ba? Tayo pinakabobo. Isa. Isa. Di ba? Sa pinakabobo. Mangmang. Kasi nga, ang daming bobo. Hindi nagdidepende sa credibility. Hindi tumitingin sa credibility. Ang credibility ng dapat mong pakinggan, minsan pa nga, kung sino lang ang nagsalita, pagtatalunan eh. Halimbawa, yung nilabas ni Soto na video, pwedeng pagtalunan ng mga bobo yun. Nakita mo nga niya, gano'n. O di, merong kukontra naman. Sip mo, walang kabagay-bagay pinagtatalunan. Yun. Para bang Fake news. totoo yung pinagtatalunan. Wala palang kabuluhan yung pinagtatalunan. Kamukha nung nilabas ni Soto. Drawing. Sipin mong katarantaduhan niyang ikinakalat na yan, di ba? Ngayon, ang pagdetermine sa credibility, at saka yun dapat magkaroon kayo sentido komon. Nakasalalay ang ating ekonomiya sa mga malalaking bansa na dati na nating kaalyado, hindi naman tayo kaaway, inaway. Di ba? Ginawa ng away. Dahil gustong maglipat ng katapatan dito sa mga taong kilala mo, mga arugante. Oo. Di ba? Mga walang yayan eh. Hindi ko sinasabing makipaggera tayo, pero ano ba kayo, mangmang? Di ba? Isipin mo yan, ha? Saan nakabase ang economy natin? Meron ba tayong ekonomiya kung wala tayong OFW tsaka mga kababayang naninirahan sa ibang bansa? Meron pa ba tayong ekonomiya? Wala. Wala. Diyan lang tayo kumukuha ng economy natin. Kaya tayo may tinatawag na economy dahil sa dollar remittance. Yan ang tandaan ninyo. Kung dumating ang oras, dahil sa wala na tayong relasyon sa kanila at kaalyado tayo ng kagalit na bansa ng mga yan, di syempre pati tayo gigipitin. Lalo yan sa kaso ng coronavirus. Ang mga kababayan natin magigipit sa ibang bansa. Pauwiin dito, mga OFW. Wala na. Di ba? Sasabihin lang nila, ito kasunduan natin ha. Pagka nagdeklara ng mga embargo yan kung ano-ano, mga kaibigan, lahat ng bansa na yan makikiisa sa Amerika. Makikiisa sa Allied Forces. Hindi ba? Pag nagkaroon ng kaguluhan, kanino ka tatakbo? Sino magdidepensa sa'yo? Kaya nga may Mutual Defense Treaty. Wala naman tayong pinagmamalaki. Na yan pinagtibay 1951, katatapos ng gera noon. Isipin nyo, para tayo maprotektahan. Dahil nagkaroon ng gera Yun ang dahilan noon. Kaya diyan galing yung Basing Force Agreement. Ang iisipin nyo lang sa pagsasalita, sa pagkakalat ng katangahan, simple lang Dalawang bagay lang ang iisipin ninyo, ang bibilangin ninyo kung meron kayong sentido komon. Ano ang advantage at disadvantage ng pagpili mo? Di ba? Ako, nakikita ko, talagang sinasabi nga nila, may utang na loob tayo sa China. Wala tayo utang na loob dyan. Baka sila. Oo. Sila na nakikipag-alyado dyan, sila may utang na loob. Di ba? Pero tayong mga mamamayang Pilipino, walang utang na loob dyan. Ano naging utang na loob natin dyan? Yung sinasabi nilang bid na galing sa China, investment, sino nagtatrabaho dyan? Nakinabang ba tayo dyan? Para saan yan? Binigyan mo sila ng
pagkakakitaan nila rito. Oo. At ang masama, baka yan utang. Sigurado. Wala kang napakinabangan, sisingiling ka pa. Kautang ka pa. May utang ka pa. Ibabaong ka lang sa utang. Mga kaibigan, ano na pakinabang? Di ba, ultimo nga, construction worker hindi kumuha sa atin. Di ba? Wala Kahit na mumu, mga kaibigan, ano kawalang yan? Eto, gusto nyong mapakinggan ang kawalang yan ng China? Ha? Eto, nagsalita si Secretary of State Pompeo. Ha? Ito ay, kailan lang ito sa meeting ng lahat ng gobernor sa Amerika. Ha? Itong state governors ng Amerika. Meeting ito. Pagtitipon ito, ang kanilang guest speaker si Pompeo. Ito, pakinggan ninyo ang sinabi niya dito sa meeting na to. Ngayon, sa credibility, ganito. Tingnan ninyo itong ABS-CBN. Itong ABS-CBN ngayon, nanganganib sila. Di ba? Dahil sa itong pagkansela Oo. ng kanilang prangkisa. Ngayon, may sinasabi ang gobyerno kung bakit naghain ng co-warranto petition, di ba? Oo. Para ipakansela yung franchise ng ABS-CBN, dumulog sila sa Korte Suprema. Oo. Pero may gray area ito. Kaya yun nga, pinapalaga ng ibang congressman, di ba? Oo. Kasi parang sinaklaw yung hindi naman yan ng venue para sa prangkisa Sapagkat lahat ng prangkisa, congressional yan Oo. Sa Kongreso, Congressional franchise yan O nagkakansila niyan. Sila ang may kapangyarihan yan. Mailig to si Kalida sa kuwaran to Nawili kay si Reno. Yung kuwaran to, ibig sabihin, binabaliwala yung appointment ng Yung isang pagkakabigay. tao. Yun ang ibig sabihin dito. Oo. Pinababaliwala niya yung pagkaka-approve. Oo, dahil sa mula pa, illegal. Yung tibay ng prangkisya. Pagkakabigay ng prangkisa sa Baka kanila. kasi Reno, Pagkakagawad ng prangkisa ng Kongreso. Oo. Hindi. Sa kaso naman ni Sereno, iba yun. Iba yun. Magkaiba yun. Oo. Pero, co-warranto rin ang in-apply nito. Oo. Kaya naman, yun, sa Korte Suprema niya pinitisyon, kalaban lahat ni Sireno, pinurigan si Kalida. Ganun din dito Kakampi na lahat yung Hindi, may question din. Paano mo patutunayang illegal yung pagkakabigay ng prangkisa dyan? Di ba? Hindi illegal yun. Binigyan nga ng Kongreso Pero sabi ni Panelo, walang kinalaman dyan Si Presidente Duterte Yan na sa naman. ginawa ni Kalida. Baka fake news naman yan. Hindi, naniniwala naman akong walang kinalaman. Kasi lahat ng kinagagalitan niya nagkakakaso Di ba? Ngayon dito, meron nagigiit ng press freedom issue. Di ba? Kasi ang talagang dito raw, sagkaan yung kalayaan nito sa pamamahayag. Di ba? Ginagamit lamang na issue yung prangkisa. Kasi kahit na kontrolado ngayon ng presidente ang Kamara, pero merong mga gustong sundin kung ano yung batas. Aba, siyempre. Lalo na yung mga nagbabalak na naghahangad na makinabang sa ABS-CBN Oo. pag sila kumandidato. Oo. Di ba? At saka may pera din yan Di ba? Mga Lopez. Naglalabi rin yan. Mga kaibigan. Hindi pwedeng hindi. Ngayon, meron nga bang rito? Kasi yung sinasabing mga violation ng ABS-CBN, ba't wala silang binabanggit? Yun na nga Ang sinasabi lang, hindi
nagbayad ng tax, gano'n, ganyan. Eh, yun naman tax, pwedeng bayaran yun eh. Oo, pwedeng isettle yan. Ang Pwedeng dami nga isettle rito lumalabag na Ang mga dami malalaki, nga, di ba? Diyos ko. Bakit na-isettle? Ang tax kasi na isa-settle kasi sa konstitusyon, wala namang nakukulong sa utang eh. Ganyan yan eh. Yung prinsipyo nyo, kaya yun na isa-settle. Oo. Ganyan yan. Hindi pwede mo sabihin na ano yun, grave na ano yun, paglabag. Grabing paglabag. Oo. Oh. Wala eh. Ngayon, kung sinasabi ni Kalida, sa mulot mula pa illegal. Aba, hindi illegal sa mulot mula pa yun. Oo, matagal nang nag-exist yan eh. Yun ang ibig sabihin ng co-warrant to eh. Parang status ko, co-warrant to. Parang ano yan, yung, yung from the start, Oo. ano tawag doon? Oo. Ab initio. Abinisyo. Ganun din yan. Parang di kay ba? Sireno, sa mulot mula pa, hindi dapat naging Chief Justice dahil illegal ang pagkaka-appoint sa kanya. Oo. Eh dito hindi, illegal ba yung prangkisya? Hindi. Oo. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina, yung credibility. Example, bibigyan ko kayo ng example ng credibility. Doon kayo dapat naniniwala, hindi nyo na hinahanap ngayon eh. Ngayon, pati mga kung sino-sinong damuhong walang kredibilidad, pinaniniwalaan, no? Di ba? Sipin mo yan, no? Mga media na malakas ang kapit kay Duterte, mga kaibigan. Eh, wala naman yung mga credibility niyan, eh. Ano ba yung credibility? Yung credibility, earned yun. Oo. Hindi yun nakukuha overnight. Yun na gustong mangyari nitong mga nagsisipag Facebook. Oh, eto example ng credibility. Ang ABS-CBN may kaso ngayon na kinakaharap. Tsaka na natin pag-uusapan kung mali o tama, kung sino sa kanila mali o kung sino sa kanila tama. Ang ine-emphasize ko rito, kung paano kayo dapat titingin sa credibility. Kasi ganito yan eh. Hindi ko mo sila nasa media, pwede na nilang gamitin yung istasyon nila para banatan yung gobyerno. Yun, oo. Nakita ninyo ngayon, kahit may kaso, hindi nila magamit eh. Bakit? Ang tawag doon is self-serving. Hindi ba? Kahit anong gagaling niyang mga nagsasalita dyan, sabihin mo sa akin, sino yan? O ba't di sila makabira sa gobyerno? Tame na tame sila, di ba? Oo. Maamong-maamo sila, mga kaibigan. Bakit? Kasi sarili nila yun eh. Meron silang issue eh. Kita mo yung mga tagapagsalita na hindi makapagsalita. Wala. Di ba? Amen eh. No. Bakit? Kahit ano sabihin nila, mawawalan sila ng credibility, wala silang credibility magsalita. Sapagkat nakikinabang sila dun eh. Hindi ba? Oh. Hindi ba yun na nga ang isyong ginagamit nila? Paano kami? Di ba? Oo. Yung mga nakikinabang dyan. Paano kami? Self-serving lahat yan. Hindi credible yan. Oh, bakit natin nasabi yan? Kasi sumobra din ang yabang yung mga nandyan eh. Di ba? Oo. Akala mo kung mga sino eh. Isipin mo kahit sa mga gathering niya, kung makapustura yan, kahit na pare-pareho lang kayo nasa media, kung mga makaasta, akala mo, napakaliliit na tao ng mga kapwa nilang nasa media. Kung tignan eh. Ang pwedeng dumiska sa issue nila, hindi nila kasama dyan. Katulad kami, halimbawa, kung kanino man kami pumabor, kami ang may credibility na magsalita dyan. Hindi sila. Andiyan kayo eh. Nakita ninyo ang importansya ng kredibilidad? Hindi ba? Mga kaibigan, asan ang kredibilidad? Mga gagoy na. Mga kaibigan, hindi kayo marunong kasi Hindi nila mabanatan si Kalida. wala na binago na Dito kasi paramihan ng ng nakikinabang. Mga kaibigan, yan ang totoo. Pag marami nakikinabang sa'yo, kahit umutot ka, lalanghapin yan. Di ba? Papalakpakan ka pa niyan. Magnanakaw ka, papalakpakan ka pa. Mga kaibigan, dito ganyan ngayon ang tao.
ang klase ng publiko, marami yan. Hindi na sila tumitingin sa issue. Baka akala ninyo, ang hirap kasi, ang daming gustong sumabat, di ba? China, Amerika, BFA, na wala namang sapat na kakayahan yung utak nila. Di ba? Kami, pinipilit naming hanapin ang pinakamabilis, pinakamadaling maunawaang mga pagpapaliwanag para madaling maunawaan kahit ikaw ay hindi ka nakapag-aral. Oo. Yan ang aming pamamaraan ng pamamahayag, mga kaibigan. Kasi nakita ko na lahat eh. May mga high-polluting, naintindihan ko minsan, di ba? Pero yung pangkaraniwan tao, paano? Hindi Naintindihan niya ba yung niya. sinasabi ng iba? Oo. Kaya ang ang aking objective is lagi kong hanapin kung paano ko maipaliliwanag sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan na mauunawaan ako. Di ba? Ng kahit na sinong klase ng tao. Yun naman mga matataas na tao, ayaw nila nung ganito na paliwanag. Sino ba nakararami? Ba, Yung hindi nakakaunawa eh. Di ba? Tao. Mga kaibigan, kaya ang dami nyo dapat na i-consider. Nung araw ganun tayo dito, ang mga tao dito tahimik lang pag hindi nila naintindihan ng issue. Di ba? Pero ngayon, ang lalakas ng loob. Mga pangahas. Katulad dyan sa issue ng Visiting Forces Agreement. Akala ba nabasa nila yung tratado eh? Oo, Yung agreement? yan. Ha? Akala mo, privacy sila. Nung pirma nyo, nandun sila. Paano mapapangalagaan ang teritoryo natin? Di ba? Dahil may treaty. Merong Mutual Defense Treaty. Yan yung BFA. Kaya pinanganak yan. Tsaka sino kayo kumpara kay Enrile? Tandaan nyo, si Enrile. Nung aprobahan yung EDCA, di ba? Ano sabi ni Enrile? Over my dead body. Laban siya sa approval ng EDCA. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Ayun. Nawala sa eksena. Mga kaibigan. Ganon din ang nangyari dito sa sa pagbawi ng Palasyo doon sa sinabi ni Panelo na utos sa kanya. Pinag-iitan hanggang ngayon ni Panelo na inutusan siya. Inutusan ako eh. Yan talaga sinabi. Oo. Di ba? Yan makikita mo, nagpapanik sila eh. Nagkakaroon na ng mga contradiction eh. Yan. Kaya kayo, yung mga sumang-ayong kaagad do sa BFA abrogation, yung pagbuwag dyan sa BFA, lalo na yung nagmamagaling sa radyo, di ba? Oo. Nakala mo kung mga sino. Kasi, hindi naman sila concerned sa kapakanan nating mamamayan eh. Ang concern niya, binabayaran sila eh. Nakikinabang sila sa administrasyon eh. Hindi nila iniisip kung ano makakabuti sa taong bayan. Yan ang tandaan ninyo. Ang dami nagsisipagsalita ngayon. Mga kaibigan, ang iniisip lang yan, nakikinabang ako rito eh. Yun yung sinasabi ko na, alam nyo, dito sa media, madaling kumita ng pera kung gugustuhin natin. Madaling magpayaman dito. Tingnan nyo yung marami dyan. Ang yayaman na. Mga kaibigan. Pero, mabuti na lang, binigyan tayo ng konsensya, mga kaibigan, na hindi natin magagawang ipagpalit o i-compromise ang interes ng nakararami kaysa sa sarili ko, mga kaibigan. Yan ang totoo eh. Ang dami niyan, di ba? Hindi sila makapalag ngayon doon sa issue ng ABS-CBN. No. Sino nagsasalita para sa kanila? Iba. Iba ang nagrarally para sa kanila. Bakit? Wala silang wala silang credibility na ipaliwanag yun. Di ba? O kaya ipagtanggol ang kanilang himpilan. Bakit? Self-serving yun, kumikita ka ron eh. Nakikinabang ka. Ganon din ngayon. Yung mga nagsisipagsalitaan, pabor ng pabor kahit mali na ang nakikita nating ginagawa,
sa gobyerno, mga kaibigan, ayon ka pa rin ng ayon, dinedede mo pa rin. Ha? Sinosobrahan mo pa pagmumura. Minura na nga, gusto pa, sobra pang mura gawin niya. Ha? Sa BFA. Akala mo naintindihan yung BFA. Meron naman dyan nakakaintindi, pero ganun din. Hindi siya concerned sa kapakanan ng bansa. Hindi siya concerned sa paggalang sa konstitusyon, mga kaibigan, paggalang sa batas. Maraming ganyan ngayon. Kasi nga, gaya ng nasabi na natin nung mga nakaraan nating palatuntunan, ang uso ngayon dito pagalingan sa panluloko. Hindi tayo mag-aalat, Tito Soto, magpaparinig ng video, magpapakita, hindi beripikado kung sino yung mga gumawa noon, di ba? Kilala mo ba yon? Walang accountability. Ha? Ganito ang pagpipresent ng mga, ika nga po, referensya. Di ba? Ito, official. Ito, ang magsasalita na maririnig ninyo, gusto ko maibahagi ito. Ito'y nasa social media naman Pero hindi naman lahat ng mga nakikinig sa atin marunong ng social media. Hindi ba? Pero, o kaya may social media man, hindi nila napakinggan to. Kailan lang ito mga kaibigan One day ago lang itong in-upload, itong video na ito. Ang magsasalita na mapapakinggan ninyo si Secretary of State Mike Pompeo. Sino ba ito si Pompeo? Attorney yan, mga kaibigan. Ano siya? Naging director ng CIA ito, mga kaibigan. At naging military ito. Nagsilbi ito sa military. Kaya alam na alam niya, sinasabi niya. Bata pa pala sa atin to, Peter. 56 lang, ano? Diyos ko, 56 years old lang. Narito sinasabi niya tungkol sa ginagawang kawalangyaan. Dito mapapakinggan nyo kung gaano ka-arrogante yung mga Chino Yung mainland, yung mainland Chinese. Itong kung tawagin natin GI, Genuine Inchik. Narito po, pakinggan ninyo ang talumpati ni Mike Pompeo, Secretary of State ng Amerika, sa pagpupulong ng mga gobernador, ng lahat ng state governors sa Amerika. Narito po. Although I know there's some folks in California who are clamoring for Cal exit. So President Newsom, I look forward to working with Secretary of State Feinstein when that comes to be. I can get away with California jokes. I grew up in Southern California. My dad still lives in the same house I grew up in Orange County. It's a wonderful place. Last year I received an invitation to an event that promised to be, quote, an occasion for exclusive deal making. It said, quote, the opportunities for mutually beneficial economic development between China and our individual states are tremendous, end of quote. Deal making sounds like it might have come from President Trump, but the invitation was actually from a former governor. I was being invited to the U.S.-China Governors Collaboration Summit. It was an event co-hosted by the National Governors Association and something called the Chinese People's Association for Friendship and Foreign Countries. Sounds pretty harmless. What the invitation did not say is that the group I just mentioned, is the public face of the Chinese Communist Party's official foreign influence agency, the United Front Work Department. Now, I was lucky. I was familiar with that organization from my time as the director of the Central Intelligence Agency. But it got me thinking, how many of you made the link between that group and Chinese Communist Party officials? What if you made a new friend while you were at that event? What if your new friend asked you for introductions to other politically connected and powerful people? What if your new friend offered to invest big money in your state, perhaps in your pension, in industries sensitive to our national security?
These aren't hypotheticals. These scenarios are all too true, and they impact American foreign policy significantly. Indeed, last year, a Chinese government-backed think tank in Beijing produced a report that assessed all 50 of America's governors on their attitudes towards China. They labeled each of you friendly, hardline, or ambiguous. I'll let you decide where you think you belong. Someone in China already has. Many of you, indeed, in that report are referenced by name. So here's the lesson. The lesson is that competition with China is not just a federal issue. It's why I wanted to be here today, Governor Hogan. It's happening in your states with consequences for our foreign policy, for the citizens that reside in your states, and indeed for each of you. And in fact, whether you're viewed by the CCP as friendly or hardline, know that it's working you. Know that it's working the team around you. Competition with China is happening inside of your state, and it affects our capacity to perform America's vital national security functions. I want to set the context today for this topic. At the end of the Cold War, America started to engage with China heavily. It made good sense. We thought that the more we interacted, the more it would become like a liberal democracy, like us here in the United States. It didn't happen. And you all know this. Indeed, under Xi Jinping, the country is moving exactly in the opposite direction. More repression, more unfair competition, more predatory economic practices, indeed a more aggressive military posture as well. But you should know, this doesn't mean we can't do business with China. I had an operation when I ran Century International. We had a small office in Shanghai. We can find places to cooperate when our interests converge. You can see that in the first part of the trade deal that President Trump got done, signed last month. We're happy about that. It was the right thing to do. That was indeed a deal that was good for both the United States and China. And these economic ties are powerful. They're important and good. They're good for your state. They're good for America. Look at the nearly 18 tons of medical supplies the United States just flew to China this past week to help fight the coronavirus. Yesterday we announced more than $100 million in assistance to China and the countries that are affected by that virus. And on that note, too, I want to take just a moment to note, I want to send my condolences to the loved ones of the United States citizen who fell victim to the coronavirus in Wuhan over the last days. But while there are places we can cooperate, we can't ignore China's actions and strategic intentions. If we do, we risk the important components of our relationships that benefit both countries. The Chinese government has been methodical in the way it's analyzed our system, our very open system, one that we're deeply proud of. It's assessed our vulnerabilities, and it's decided to exploit our freedoms to gain advantage over us at the federal level, the state level, and the local level. Last year, I announced that I would give a series of speeches on China, and this is part of that. It's the context in which state and local government officials ought to think about the way they lead with respect to our relationship. It's important. China matters. It's been part of my mission at the State Department to mobilize all parts of the United States government. I was out in Silicon Valley a couple of weeks ago to talk to America's leading tech companies about this very set of issues, and I need your help too. What China does in Topeka and Sacramento reverberates in Washington and Beijing and far beyond. Competition with China is happening. It's happening in your state. In fact, I'd be surprised if most of you in the audience have not been lobbied by the Chinese Communist Party directly. Chinese Communist Party friendship organizations like the one that I referenced earlier are in Richmond, Minneapolis, Portland, Jupiter, Florida, and many other cities around the country. But sometimes China's activities aren't quite that public, and I want to talk about some of that today. Let me read you an excerpt of a letter from a Chinese diplomat. It was China's consul general in New York, sent a letter last month to the speaker of one of your state legislatures. Here's what the letter said in part. It said, quote, "As we all know, Taiwan is part of China. Avoid engaging in any official contact with Taiwan, including sending congratulatory messages to the electeds,
introducing bills and proclamations for the election, sending officials and representatives to attend the inauguration ceremony, and inviting officials in Taiwan to visit the United States. End of quote from the letter. Think about that. You add a diplomat from China assigned here to the United States, a representative of the Chinese Communist Party in New York City, sending an official letter urging that an American elected official shouldn't exercise his right to freedom of speech. Let that sink in for just a minute. And this isn't a one-off event. It's happening all across the country. Chinese consulates in New York, in Illinois, in Texas, and 2 in California, bound by the diplomatic responsibilities and rights of the Vienna Convention, are very politically active at the state level, as is the embassy right here in Washington, D.C. Maybe some of you have heard about the time when the Chinese consulate paid the UC San Diego students to protest the Dalai Lama. Or last August, when a former governor, Phil Bryant of Mississippi, received a letter from a diplomat in the council's office in Houston threatening to cancel a Chinese investment if the governor chose to travel to Taiwan. Phil went anyway. Last year, a high school in Chicago disinvited a Taiwanese representative to serve on a climate panel after Chinese pressure. You know, it's one thing to pressure the Secretary of State of the United States of America. It seems quite something else to go after a high school principal. It shows depth. It shows systematization. It shows intent. Chinese Communist Party officials, too, are cultivating relationships with county school board members and local politicians, often through what are known as sister cities programs. Look, this Chinese competition is something you all know. It sits in the back of your mind, but you have many duties, and you are busy people. But this competition is well underway, and while these might seem like local matters to some, the cumulative effect is of enormous national importance and international significance. Of course, too, our public educational institutions are another arena of competition with China. Now, I know, governors, you don't run these institutions on a day-to-day basis, but you often have impact on the people that do. The FBI director, and I think the Attorney General too, talked yesterday about something called the 1,000 Talents Plan. It's a plan to recruit scientists and professors to transfer the know-how we have here to China in exchange for enormous paydays. The program's probably targeted campuses in your state. Indeed, the Department of Justice has indicted professors in my home state at the University of Kansas and at Virginia Tech and at Harvard. A Texas A&M investigation reportedly discovered more than 100 academics participating in Chinese talent recruitment plans. Only 5 of them had declared that they were participating in this program. And goodness knows what else we've not discovered. There are indeed very credible reports of Chinese government officials pressuring Chinese students studying right here in the United States of America, to monitor fellow Chinese students and to report back to Beijing. One very prominent pro-democracy Chinese student on a college campus in the Northeast last year received death threats for exercising his right to free speech. The FBI became involved. Make no mistake about it, we want talented, young Chinese students to come study in the United States of America. I see it at Wichita State University. These are wonderful young people. We ought to encourage them to be here. But they shouldn't have to fear the long arm of Beijing, which often reaches out via groups like the Chinese Students and Scholars Association. Look, that's just one of many campus groups directly influenced by the Chinese Communist Party and its representatives right here in the United States. Many of you are familiar with Confucius Institutes. Confucius Institutes purport to have the sole purpose of teaching Mandarin language skills and Chinese culture. A bipartisan Senate committee found last year in 2019 that the Chinese Communist Party controls nearly every aspect of the Confucius Institute's activities here in the United States. Over the past few months, the University of Missouri, the University of Kansas, the University of Maryland have independently decided to close down their Confucius Institutes after conducting their own reviews. And schools in 22 other states are doing or have already done the same.
Sadly, China's propaganda campaign starts even earlier than college. China has targeted K through 12 schools through its Confucius Classrooms, the CCP's program, to influence kids at elementary, middle, and high schools around the world. Do you know that we have no ability to establish similar programs in China? I'm sure that doesn't surprise you. As President Trump's talked about reciprocity in trade, we should have reciprocity in all things. Today they have free rein in our system, and we're completely shut out from theirs. As of 2017, there were 519 of these classrooms in the United States. Beijing knows that today's kids are tomorrow's leaders. The China competition is happening. It's happening in your states, and it's a competition that goes to the very basic freedoms that every one of us values. And when it comes to doing business, I'm asking you to adopt a cautious mindset. In the words of President Reagan, when you're approached for introduction or a connection to a deal, trust but verify. I know you all have power over pension funds or the people that run them. As of its latest public filing, the Florida retirement system is invested in a company that in turn is invested in surveillance gear that the Chinese Communist Party uses to track more than 1 million Muslim minorities. California's pension fund, the largest public pension fund in the country, is invested in companies that supply the People's Liberation Army, that puts our soldiers, sailors, airmen, and Marines at risk. And as is the case for many Chinese companies too, no Sarbanes-Oxley. Their books are not wide open. So it's difficult to know if the transaction that's being engaged in is transparent and fair and follows the rule of law. Now, all of these things may well be legal, but the question is, do they demonstrate good judgment and preserve America's national security? I want to urge vigilance on the local level too. In the District of Columbia, there have been concerns raised that the new Metro cars manufactured by China could be vulnerable to cyber threats. So again, it's worth trusting but verifying. There are federal officials prepared to help you work your way through these challenges when they arise. Don't make separate individual deals and agreements with China that undermine our national policy. I know none of you would do so intentionally. Let us help you make sure we're getting it right. We're here to help. The Trump administration wants to help. There are so many things we have already done. Last year, we issued a letter to state governments. It reaffirmed that Taiwan remains a key business partner and a friend in every other way. We've strengthened the review process for Chinese companies that are investing in your states. We've revoked visas for so-called research scholars who abused their privileges by teaching at Confucius Classrooms and made sure that they departed the United States. We've banned scientists from the Department of Energy, which oversees America's 17 largest labs, including our nuclear research facility in New Mexico. We did so because they were participating in Chinese talent recruitment programs. We've directed 2 Chinese propaganda outlets, the Chinese Global Television Network and Xinhua News Agency, to register as foreign agents. And we at the State Department have started to require Chinese diplomats to comply with the same rules we comply with when we're in China. Chinese diplomats now must notify the State Department in advance of official meetings with state and local officials. They must declare their official visits to U.S. educational and research institutions as well. This is just fairness, reciprocity, basic common sense. This is not an onerous restriction to put on China. Look, I know it's 2:30 on a Saturday afternoon. There were lots of good things we could do. I hope you will all take on board what I've said today. You all have important missions leading your states. These are complex, difficult jobs. You have the task to create jobs and opportunity in your state for your people, attract human capital investment that undergirds our prosperity. It's a tough job, and you get curveballs every day from all across the place. But don't lose sight of the competition from China that's already present in your state. Let's all rise to the occasion and protect our security, our economy, indeed all that we hold dear, all of those freedoms. It's what leaders must do. It's what we do as Americans. I hope God will bless each and every one of you, each of your states in the United States of America. Thank you for letting me be with you here this afternoon.
balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Nakita ninyo o narinig ninyo, di ba? Oo. Napanood nyo pa yung mga sumusubaybay sa atin sa sa live streaming natin at sa telebisyon, di ba? Yung ilan sa mga sinabi niya, ito ang ito ang pagkakaintindi ko eh. Yung mga Chinese, noon pa naman yan eh. Communist nga yan eh, di ba? Sa kanila, pag lumabas ang tao, alam nila eh. Yung tao nila, nakamonitor yan sa kanila. Monitor. Alam ba ninyo, nung araw, siguro mga 1990s ito eh. Early 90s. Nagpunta ako sa Japan, nakausap ko yung isang dati naming foreign principal doon, yung Japanese principal namin doon na malaking malaking talent agency promotion sa Japan. At siya ay may-ari ng mga nightclub din doon sa Japan. Nung magpunta ko ron, nag-usap kami. Sabi niya, alam mo, hindi na ako kumukuha ng mga Pilipino ngayon eh. Kasi yun yung panahon na naghigpit na. Oo. Oo. May isa dyan na inuutusan ng gobyerno na magre-report sa kanilang Yun. gobyerno. I-report ka. Naputol tayo sa live streaming? Putol ba yung live stream natin? Kamukha. Hindi naman no? Hindi, dito lang sa akin. Ngayon, yun yung ibig sabihin nun eh. Di ba? Parang ini-invade na nila yung mga bansa eh. Tayo dito, sipin mo, nakikipag-transact sila, pumasok sila sa Amerika, mapasok sila ron, pati yung kanilang diplomatic, ron, yung consul general, di ba, binanggit. Kalay mo, ini-inform yung government na na kapag pupunta ng Taiwan, bigyan muna sila, umingi muna ng permiso sa kanila dahil ang Taiwan under ng China, di ba? Yung One China policy, di ba? Dinidiktahan sila sa sarili nilang bansa. Inaabuso yung freedom na ito, pinag-aralan na sila. Di ba? Sa lahat ng larangan, pinag-aralan. Kaya ito, winawarningan ni Pompeo yung mga governors na subaybayang mabuti. Dahil sila mismo, itong mga governors, meron palang listahan ng China riyan. Alam kung anong klase kang governor, kung meron daw markang ibinigay sa kanila, tinataka na sila kung ano yung markang tawag sa kanila. Di ba? Hindi nila alam yun. Kinakategorize sila. Oo. Kung anong klase silang Yun. Pinrofiling silang lahat, Ayun, di ba? Mga kaibigan. Yan ang masama na hindi isinasaalang-alang natin. Gaano pa yun dito? Oo. Yung pasok dito, dagsaan. Di ba? Sinasabi namin sa inyo, daan-daan kung dumating sa loob ng isang araw lang. Bakit? Bago nila ginawa yan, Peter, sa palagay mo, hindi tayo pinag-aralan? Pinag-aralan tayo niya. Tagal na. Ha? Oo. Kasi communist yan eh. Kaya nga, bigla nilang pag-upo ng kasalikuyang administrasyon, bigla na lang nilang sinakop ng At saka intention niya, kaya merong... Paunti-unti nung una eh. Merong mga espiya ron para yung mga yon wag bumaligtad sa communism. Yun ang intention nun eh. Yun ang sinabi ni Pompeo eh. Tsaka maging yung mga estudyante ron na nag-aaral na inchik, pinauuwi sa China para mag-report doon, di ba? At yun namang iba, tinatakot, di ba? Nag-aaral doon sa Amerika. Kasi tatakot sila, baka yung kultura ng Amerika makuha nito, masyadong pro-democracy, yun ang ayaw nila. Kaya ang mga espiya andun, kaya nagbanta si Pompeo na sila i-restrict. Ganun eh. Tsaka yung matandaan mo yung sinabi niya na
ano tawag mo ron? Yung pakikipag-ugnayan ng Amerika diyan, maganda sana 'yon, maganda naman ang intensyon. Pero sa bandang uli, nakita nila itong kasalukuyang presidenteng si Xi Jinping, mga kaibigan, moving towards another direction, di ba? Opposite direction, ibig sabihin, mga kaibigan, komunista talaga ito. Nakakatakot yung mga sinabi na yan ni Pompeo. Pero meron ng aksyon na Pero sila, kaya nga inaalerto sila para maging synchronize ang kanilang gagawing pagkilos. Pinag-aralan na tayo niyan Kasi bukas tayo sa kanila, di ba? Sinamantala nila yan, yung pala, meron silang ibang objective. Meron silang ang tawag mo ron? Hidden agenda. Kaya kaibigan, masama yung luluwagan mo yan. Papasok ka ng papasok. Di ba si Presidente Duterte? Aalis pa ba yan? Kita mo, ayaw na magsialisan. Di ba? Ngayon. Lalo na ngayong merong kalat na na virus. Uwi ba yan? Ngayon, hihigpit na sila sa Amerika. Yun ang sabi ni dapat buong mundo na. Sana po, yung sinabi na yan ni Pompeo, makatulong sa atin, para madagdagan tayo ng konting kaalaman, Sila mas advance sila, mag-isip. Hindi katulad natin, may malasakit sa bansa nila at saka sa mamamayan. Mga kaibigan, dito po, hindi. Pag makikinabang yung kausap, lahat bigay todo, di ba? Kulang na lang makipag-lips to lips sa madla, di ba? Nakita niyo ba yung ambassador dito na Inchik? Yun, itsura pa lang mukhang yun yung mga nakatagong dragon dun sa ngayon, Diyos ko, lahat ng malas sinabot nila. Kita mo, nawala ang pagiging arrogante nila, di ba? Arrogante yung mga yun Yung pakpak yung bagwis, labali hindi sila bagay dito sa atin. Tsaka, hindi ba kayo nababahala niyan Yung sinasabi ni Pompeo, di ba, yung sa China, yung restricted ang kalayaan doon. Di ba? Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit yung katotohanan sa likod niyang China virus na yan, hindi natin pwedeng panghawakan yung sasabihin nila Kita ninyo yung doktor mismo na namatay, nahawahan, kasi siya yung siya yung whistleblower. Di ba? Sa kanya nagsimula kung bakit nakarating sa World Health Organization yung pagkalat ng virus na yan. Dahil meron siyang ginamot at nahawahan siya. Yung kanyang pagkabahala, natuklasan niya kung ano yung virus na yan, ikinagalit yun ng gobyerno nila, pinaaresto siya sa... Simula ang kalayaang magsalita Di ba? Restricted sila. Kasi makakasira yun sa kanilang ekonomiya. Tignan ninyo ang mga kasama ni Presidente Duterte, ito pa isang tukmol Itong si Secretary Bebot Bello. Akalain ninyo, merong namatay na kababayan tayo doon sa Dubai, sa United Arab Emirates. Etong si Bello, hindi niya sinasabi kung kanino niya nasagap yung information na ang ikinamatay daw ng babae na si, pangalan nito, Amalia Collado da Prosa. Ang ikinamatay daw noon ay nahawahan ng coronavirus. Coronavirus ang ikinamatay. Di nagalit yung yung gobyerno ng Dubai. Ba't mo sinasabing kung magpanik yung mga tao nga naman doon, di ba? Yung epekto niyan. Tsaka, siyempre, takot sila sa buong mundo. Baka ma-ostracize sila, kamukha niyang, nakakatakot yan
pwede kang i-isolate eh. Oo. Ng ibang mga bansa eh. Di ba? Dahil baka sila mahawahan. Eh ano yan eh. Ito nga kinatatakutan ngayon bagamat hindi pa kumpirmado ha. Di ba sinasabi nga nila yan daw mahalo. Yung parang sa nanggagaling yan sa laway, di ba? Na itatransmit. Pero ngayon sinasabi, ano na, airborne eh. Airborne. Katulad nung sinabi natin eh. Kasi kung sa laway lang, hindi ganyan kabilis eh. O, bagamat siya, ito ang mga to, hindi pa raw ano yun, hindi pa raw verifikado ng World Health Organization. Eh ngayon yun lang sinasabing, pwede pala maging airborne yan. Dapat noon pa, ano na, pinaalam nyo na sa taong bayan. Hindi pa kumpirmado, pero bakit mauuna pa yung ano, yung iba, di ba? Oo. Manggagaling pa sa iba. Ang katunayan yan eh, yung pinagmumulan ngayon na airborne niya, yung mga Chinese, ano rin, video eh. Oh, airborne daw yan. Ano pa ba yung isa ng, ito pa, sa Singapore, si Lee Kuan Yew, humarap sa television, pati sa social media, gumawa ng video para i-advise ang publiko. Mararamdaman ng publiko, may gobyerno sila. Oo. Dito wala tayong ganun eh. Wala. Kanya-kanya eh. Kanya-kanya, iba-iba sinasabi niyan. At saka yung nagsasalita rito, hindi expert. Hindi. Walang expertise, mga kaibigan. Tapos makakapanood ka yung Kiong, yung yung nagso-social media na kumandidato. Oo. Yung Doc William. Hindi naman ako sa nag-ano pa man. Hindi ka naman expert dyan eh. Di ba? Oh, mga kaibigan eh. Unang-unan, kailangan natin dito, gobyerno, tinan mo yung mga umuwi kanina. Galing China, galing Xiamen yata. Doon sila nakakita ng masasakyan pabalik dito sa Pilipinas. In-interview. Ano sabi nung isa? Yung isa kinumpay yata eh. Ha? May symptoms. Nilagay sa ano tawag mo ron? Quarantine. Quarantine. May asawa. Meron siyang gustong iapila sa immigration, hindi ko masyado narinig. Pero may nabanggit siya na siya habang hindi pa lumilipas ang 14 na araw na siya ay magka-quarantine ka mag-isa mo eh, di ba? Hindi siya pinapapasok ng kanyang opisina, sa kanilang opisina. Ayaw rin siya papasukin nung kanilang opisina. Di ba ito yung sinasabi natin last week pa, bakit hindi magdeklara muna ng walang pasok? Kasi napakadelikado ho niya, sakit na yan eh. Hindi ba? Na pwede kang mabilis ang paglaganap. Mabilis yan. Mabilis yung pagkalat, yung makahawa. Dito, mahirap nga gawin man yun, pero kung tayo talaga may gobyerno, magagawa rin natin yan. Halimbawa, ang magiging problema mo rito yung paano yung nabubuhay sa pang-araw-araw. Di ba? Hindi yung hand to mouth ang kanilang pamumuhay. Kung hindi sila magtatrabaho ngayon, wala silang kakainin. Ba dapat prepared ang gobyerno sa ganyan? Hindi ba? Wala tayong preparasyon Puro daldalan lang naririnig ko rito. Parang hindi na nga binibigyan ng importansya ngayon yan Wala na. Naku. Parang ito'y nilalagyan na ng screen para hindi makasama sa China. Isipin mo, nanganganib na tayo, China pa rin ang importante. Wala pang gamot dyan. Sa mga scientists hanggang ngayon, tumutuklas pa. 6 na buwan daw, pinakamaikli. Isipin mo. Gaano karami pa niyan, di ba? Magiging casualty. At saka Singapore, na isa sila sa mga tumutulong sa pagtuklas. Tayo, tinutuklas natin. Malunggay. Nyog. Mga kaibigan, meron daw yung langis ng nyog. Mga katarantaduhan dito. Ito, balikan natin si Bello. Kalahin ninyo, ito mga irresponsable. Sabi ko nga sa iyo, pag dito, nagkaroon ng isang responsable sa gobyerno ni Presidente Duterte, doon tayo magtaka. Puro irresponsable. Nakita nyo na, ito na naman si Bello.
Lintik na kahihiyan ang ginawa nito sa Dubai. Akalain mong ipagkalat niya na doon sa social media yata na itong OFW na si Amalia Collado da Prosa na namatay sa Dubai, ano raw, coronavirus daw ang ikinamatay. Isipin mo yan, nagpaliwanag ngayon ng kuha. Siyempre, nagalit sila, na bahala ngayon sila. Binuweltahan nila agad si Bello. Naglabas yung Dubai Media Office, government ito base sa confirmatory test ng sumuri doon sa OFW, itong kanilang Pathology and Genetics Department ng Dubai Health Authority. Ang sabi nila, the cause of death was pneumonia and the woman had tested negative for novel coronavirus. Yun. Ito siguro, narinig niya pneumonia, akala niya pag nagka-pneumonia ka, dahil sa coronavirus. Alin sa dalawa, di ba? Yun ang nasa isip ng tamulmul na si Bello, mga kaibigan. Nagsalita agad. Isipin ninyo yung kahihiyan yan, laking kahihiyan yan, nagalit yung gobyerno ng Dubai. Ayun ang ginawa ni Bello, humingi ng ng paumanhin. Isipin mo yung labor secretary ka, nakiki-coronavirus ka. Anong authority mo meron magsalita sa coronavirus? Sino na-interview mo? Sino nagsabi sa'yo? Doktor ba nagsabi sa'yo? Sinuri ba yun? Isipin mong katarantaduhan mo yan, mga kaibigan. Di ba nakakahiya? Pati mga mamamayan doon, magpapanik tuloy. Tinatakot pa nito. Di ba? Kinatatakutang mabuti ngayon yung virus na yan. At sa dinami-dami ng mga nagmagaling dito, nung umpisa, dyan sa coronavirus, lalo na yung mga miron, yung mga kokak, mga troll kung tawagin. Ito, tanongin nyo sa sarili ninyo, bakit hanggang ngayon, wala akong naririnig na merong gustong mag-volunteer papunta sa China para tumulong doon kung may maitutulong sila. Halimbawa, si Mocha, ano ginagawa nito? Di ba nasa OWA ito? Kala ko ba mahal niyo yung mga OFW? Ba't hindi ka sumundo? Di ba? Ito si Ramon Tulfo at saka si Dante Ang. Mga ito, mga ambassador, ano yan? Extra penitentiary. Ano tawag doon? Ambassador na titulo? Ano ba yung papel nyo sa China? Bakit hindi yata kayo naririnig ngayon? Di ba? Kung may mga authorities na pwedeng magsalita ngayon, kayo yun Ba't wala kayong sinasabi? Sa China kayo. Punta kayo na sa China. Di ba? Kausapin ninyo yung mga kababayan nating di makauwi. Special envoy kayo. Kumuha kayo ng charter, plane, di ba? Na mag-aatid sa inyo ni Dante Ang doon. Mga kaibigan, puro pagpapanggap dito Nagtago Wala namang narinig nyo bang nagsipagsalita yan? Mga kaibigan. Ang franchise, isa lang ang maliwanag dyan. Ang franchise, congressional yan Ngayon, ano kinalaman ng Korte Suprema dyan? Bakit sila manghihimasok dyan? Halimbawa, itong Korte Suprema, nag-ruling sila dyan. Samantalang yung kaso niyan ay nasa Kongreso. Hindi ba yun constitutional crisis yun? Siguro, pwede dyan, para sa akin, tapusin yung sa Kongreso. Pag natapos, questionin mo kung may pag-abuso. Doon sa pag-aproba. Yun. Diba? Pwede yun, dahil hindi naman impeachment court yun inunahan Inunahan Yung na, premature. Ito tawagin yung premature yun Tsaka ang paniwala ngayon,
papanigan yun. Oo. Yung co-warranto. Kasi majority ng Supreme Court Justice ngayon appointed na ng kasulukuyang administrasyon Kaya ginawa yung co-warrant to, baka natutunugan nila, mukhang aaprubahan. Di ba? O kaya ununahan na. Tingnan natin. Di ba? Di ibig sabihin naloko si Presidente Duterte ng mga nagpanggap na kaalyado niya. Yun na Yan ang nga. hirap Kanya-kanyang labi kasi dyan. Oo. Ba maglabi mga Lopez, siyempre. Tsaka alam nyo, dapat, halimbawa yung Kongreso, dapat talaga nagdi-decide sila hindi sa dikta ng kanilang partido. Mga kaibigan, nagdi-decide sila base sa kung ano yung didesisyonan nila ayon sa batas. Lahat naman ganun dapat, di ba? Lahat dapat naaayon sa batas, hindi dapat mangyari na maayon sa kagustuhan lang. Yung sa kapritsyo kung tawagin, di ba? Kapritsyo. Ng iba, ha? Huwag kayo magdidesisyon kamukha ni Lito Lapid. Oo. Nakuha niya, walang pinag-aralan. Pero tingin ko, mukhang tama Pero mo, anong desisyon? Mukhang tama naman. Hula? Ha? Ano yun? Mukhang mali yun. Pakiramdaman? Ha? Sumunod siya sa, mukhang tama naman Meron mo yun. Yes yun justice yun, sa pagkakataong yun. Doon sa Impeachment court. impeachment. Ang sinasabi mo. Maubusan tayo ng oras. Kaya kailangan muna natin dito magbasa ng mga pagbati at mga reaksyon. Siyempre, binabati natin ang ating mga katropang Lapid Fire, Oscar De Jesus, Rudy Santos, si Ang Bilao, si Mr. Pajardo ng New York, si Rudy naman taga-California yan. Si Marvin Victoria, si Leds Chulbo, na nanonood sa TV Plus din, si Buenos Dias, Joel Diaz at ang kanyang pamilya doon po sa Italy ay binabati natin. Si katropa natin yan si Nick Ignacio Banjo Hilbuena, si katropang Arlene at katatapos lamang mag-birthday na si Ramon Barrias ng Amsterdam. Binabati po natin si Peter Wilson Tan ng Santa Rosa, Laguna, si Valdez Roseche, si katropang Ella Samson Alviar ay binabati natin, yung katropa natin sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong, si Connie Geng Nagel, ay ating pong binabati. Si Ella ba, nabanggit ko na, Samson Alviar, si Connie naman ng Dasma Cavite, Geng Nagel. Si Joan Oishi, si Willie de la Cruz, yan. Si Orlando Alfonso Aguilar, na nanonood from Angeles, Pampanga. Si Mike Madela, ay binabati natin. Napoleon Gasgapoliero, si Joselito Camacho ng Pleasanton, California. Si Aida Trillana naman sa Paris, France ay nanonood din sa atin. Si Nixon Nang Torres mula pa sa New York ay nanonood. Kasama si Mary Jane Molina. Binabati ko nga pala yung kaibigan natin si Herns Kuware. Isang media man, mga kaibigan, dahil birthday niya ngayon. At narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang
maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Si Emilski Zapata Sablan ay nanonood. Si James Carion Castillo ng Marikina City. Si Katropang Yula Sotelo. Si Robert Aquino. Si Cyril Belen ng Antioch, California. Si Concepcion Ison Chulbo. Ayan, si Rosemary Agurin, nanonood po naman from Kuwait. Si Erico Yael Añasco. Si Eric. No? Si Eric Moico. Ay binabati natin Maria Lourdes Potal Lagrimas, nanonood from Kuwait. Al-Kisor. Si Hector Palguera. Ayan. Si Kaani Flormata Salude, si Kaenyang Mina, si Jundi Valencia, mga katropa natin, Rosemary Victoria, si Rosita DC, si pa ba? Si Carmela Torres Balcos, si Susana de los Santos, si Carol Torres Brejino, yan ang mga katropa natin, ha? Si Jovito Lial, si Ted Noriega Di Maculangan, si Ria Duque Paulite, si George Santos Marcelo, Leo Villena, si Onchet Buen Biahe, isang musician ito si June Ferin, si ano tawag dito? Si Joel De La Cruz, si Nick Mozo. Ano kaya ni Nick si Cheese? Si Cheese Mozo. Joke lang Nick Si Freddy Karamat, si Manuel from San Diego, California. Si Richard Romakin, si Glenn Karaang from Florence, Italy. Yan. Si Pel Broyones. Si Barela de los Santos Benji. At binabati natin si Mariela Torin Barela. Ayan. Si Eric Swan. Si Tito Cabangon. Si Larry Emmet Pascual ay nasa Dublin. At binabati rin natin, nanonood din kasama niya si Andre T. Mendoza. Si Robert Cruz ng Valenzuela. Si June De La Cruz ng Sagisamba si June De La Cruz. Si Catherine Uy. Ayan. Pero yung mga hindi natin nabay, si Andres Bonifacio ng Michigan. Binabati natin, Sunny De Los Santos, Oscar Samson Jr. ng UK, Emilia Jones. Siyempre, batiin natin si Lola Veronica Tado, si Lolo Benjamin Tado, ang buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Si Mike Madela, si Joselito Igaya, hindi ko na mababasa yung mga comments. Si Emilia Jones. Si Marites Daag. Si Aurelia Liza Manligues. Si Arnaldo de la Paz. Si Placido Corbito. Ayan, binabati natin, Si Candelario Cisneros, si Martiniano Santiago, Mon Santiago Rael ng Caloocan, si June Tagalog, 50 daily flights of Ethiopia Airlines to China are all canceled. Yun. Si Edwin Javier, ika nga mag-ingat na mga Amerikano sa mga Chino.
Teresa Olive Fidel Tarnate. Oh, never ever to trust China. Ayan po, alam ng China kung anong bansa mahina, yun ang titirahin or sasalakayin no ho? Si RJ Rivera, si Rosita DC, si Abel Alapang, si George Santiago, si Ronald Rason Recato, inaanak ko ito si Paulman Punzal, ayan na po at medyo kapos na tayo sa oras. Si Rem Leal Lagumbay, binabati natin at ang kanyang airpat na si Ginoong Marciano Agumbay ng Antipolo.